Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pagkikwentuhan natin itong sinasabing ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas daw ng warrant of arrest ang ICC para kay Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa. So sabi niya, June or July is lalabas na raw po yung warrant of arrest. So natapos po yung June, walang nangyari, hindi lumabas. So patapos na rin po yung July. So ito may bago na naman pautot itong si dating Senador Antonio Trillanes na parang pinakakaba niya itong si Senator Bato at sinasabi niyang suspect na raw. So isa sa pinaka-prime suspect na si Senator Bato. So panoorin po natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Hindi na raw nagulat si Senator Bato de la Rosa sa balitang suspect na siya ng International Criminal Court sa kaso ng war on drugs. Si dating Senator Antonio Trillanes naman na siyang naglabas ng dokumento, positibong malakas ang kaso sa 5 akusado. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Formal na raw pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang mga suspect sa war on drugs ang 5 dati at kasalukuyang mga opisyal ng Philippine National Police ayon mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Base sa nilabas kahapon na kopya ni Trillanes ng umano'y confidential document ng ICC, nakasaad dito na Pakinggan nyo ang sabi, confidential daw na documents to na nilawas ng ICC. Kung confidential yan, paano nakakuha itong si Trillanes ng sabihin natin itong dokumento na to? At bakit walang kopya yung gobyerno natin? Doon lang medyo nagtataka lang din ako doon na how come na si Trillanes makakuha ng sensitibong dokumento, especially as nasabi nga na, di ba pag nag-iimbestiga ang mga pulis, ang pwede lang nilang bigyan ng mga ganyang dokumento, especially ito, International Criminal Court. For the sake of argument, bigyan natin ng halaga yung ICC. International Criminal Court. Paano mabibigyan ng kopya? Itong si Trillanes, sabihin natin, isa siya sa mga complainant na nagpupursue para makasuhan si dating Pangulong Duterte at si Senator Bato. Bakit siya lang yung bibigyan ng kopya? Which is sabi nga is confidential daw yung dokumento na yan. Pero yung gobyerno ng Pilipinas hindi nakatanggap ng ganitong klaseng dokumento. Medyo very weird lang, di ba? Nakakapagtaka lang na mas, kumbaga mas, parang nangyayari kasi parang itong si Trillanes is parang siya na yung spokesperson ng ICC. So every time meron silang ilalabas na update sa mga nakukuha nilang impormasyon or meron silang mga conclusion or resolution na ilalabas, si Trillanes yung taga balita. So parang lumalabas sa yung spokesperson ng ICC. Pero tandaan niyo, yung unang iniyabang niya, June or July daw, lalabas yung warrant of arrest. So ilang araw na lang, matatapos na yung July, wala pa yung warrant of arrest. Ito ano lang to, parang hindi naman to warrant of arrest, pero kinukonsider lang daw ng ICC na ang pinaka-primary suspect na is si Bato de la Rosa. So medyo very weird lang yung itong inilalabas ni Trillanes. pinangalanan na ng ICC prosecutor ang 2 dating PNP chief na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde bilang mga suspect sa drug war.
Si Bato ang unang PNP chief sa ilalim ng dating administrasyong Duterte na nagpatupad ng Oplan Tokhang, habang si Albayalde naman ang pumalit sa kanya noon matapos magretiro. Kasama rin sa listahan ng dating hepe ng CIDG at acting Northern Luzon Area Commander ngayon na si Major General Romeo Caramat, NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata. Ayon kay Trillanes, malaki rin ang papel ng tatlo sa drug war kaya sinama na rin sila sa mga umano'y suspect na ng ICC. Si General Karamat, ito yung sa Bulacan, ito yung may pinatay na 31 in a day. Publicly, pinuri siya. Ito dapat to, pwede itong pwede itong masampahan din kung tutusin ng ng libel eh. Kasi dito pa lang sa sinasabi niya na ito yung may pinatay. So inakusahan niya na ito mismo may pinatay na. 'Di ba? So inaakusahan niya na, libelous na 'to eh. So wala siyang ebidensya, puro hearsay, tapos paparatangan niyang pinatay na. 'Di ba? Pero siyempre pag ito kinasuhan 'to, bigla to iiyak itong si Senator Trillanes na ano to kasi ito yung tipo ng tao na ayaw niya ng gusto niya yung napagbibigyan siya. Sabi nga nila, 'di ba? Kapag ito hindi mo napagbigyan, mangangagat to. So dito makikita mo ulitin natin yung sinabi, si General Karamat, ito yung sa Bulacan, ito yung may pinatay na 31 in a day. So medyo marami yun. In a day daw pinatay daw to ni Karamat. Kailangan patunayan niya muna na si Karamat mismo yung pumatay. Magkaiba yung may pinapatay sa pinatay. 'Di ba? Kaya medyo libelous to kung ako to, medyo dapat to balikan to ni General Karamat, masampahan ng kaso kasi paninira na tong sinasabi niyang to. So, siyempre, feeling niya kasi alam mo yung masyadong magaling, yung nagmamagaling, ganun. Yun, nagmamagaling na feeling niya tama yung mga sinasabi niya. Pero kung titingnan mo naman yung mga senaryo tulad nung umpisa pa lang, is confidential daw yung mga impormasyon, pero how come, paano siya nakakuha ng ganong sensitibong dokumento? So, paano pa naging confidential kung siya nakakuha tapos yung gobyerno wala? Tapos ito, inakusahan niya kagad ito si General Karamat na may pinatay daw na 31 in a day. So, medyo marami-rami yun at medyo mabigat yung naparatang. So, doon pa lang medyo sablay na naman dito si Trillanes. Kaya medyo nakakapagduda na. Pangatlo pa pala, isa pa, 'di ba? Sinabi niya, June or July lalabas yung warrant of arrest. Pero hanggang ngayon wala pa. So, olats na naman, sunog na naman yung sinabi dito ng Trillanes. Release siya ni Duterte at eventually na-promote din siya accordingly. Critical evidence yan dito sa Crimes Against Humanity. Ito naman si Leonardo, ito yung paymaster na sinasabi ng mga testigo, ulo, bawat pinapatay on the ground. Hearsay na naman. 'Di ba? Ang sabi daw, may daw. So hindi pa napatutunayan pero sa kanya guilty na ito bawat ulo daw binabayaran. Kung may kapalit na pera. So libelous na naman para sa akin, medyo may pagka-libelous na naman yung mga binitawan dito ni Senator Trillanes. Kaya dapat to talagang masampulan to, hindi to dapat hindi to dapat pinapayagan na parang namimihasa lang siya na magturo lang na magturo, magbitaw lang na magbitaw ng mga paratang na wala naman siyang pinanghahawakan na ebidensya. Tulad niyan, hindi naman nakapag-imbestiga ng sabihin natin ng formal na investigation na nakakausap ng ICC yung both parties. Kasi ganun ka naman dapat mag-imbestiga. Imbestigahan mo yung nagrereklamo, pati inirereklamo para malaman mo kung totoo yung pinaparatang do sa nirereklamo. Pero kung ang pagbabasihan mo lang is yung isang side lang, yung sabi natin, yung nagko-complain lang, siya lang yung pagbibigyan mong magsalita, hindi investigation tawag doon. 'Di ba? May bias doon. Hindi na hindi na patas, 'di ba? Hindi na makakuha ng tamang hustisya
Dahil ano isang side lang yung tiningnan mo. Parang yung ginagawa rito ni Senator Trillanes na inaakusahan niya na kagad. Isipin mo, si Karamat daw, pumatay daw ng 31 katao in a day. Tapos dito, sinasabi naman niya na ang paymaster daw, si Leonardo, at siya daw nagbabayad ng kada ulo. So, medyo mabigat din yung paratang dito na dapat patunayan dito ni Trillanes. May kapalit na pera. So, ang isang nagpapacilitate, itong si General Mata. General Mata, yan yung nagko-coordinate. Ayon kay Trillanes, hindi pa malinaw ngayon kung kasama ang 5 sa unang batch na maiisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Pero July 3 pa raw natanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang sinasabing dokumento. Ang bottom line nun, it's now up to the Philippine government, kay President Marcos, kung ano gagawin niya dito sa information. Sinan nyo? Sabi niya lang na July 3 pa raw dumating na yung papeles mula sa papunta sa gobyerno ng Pilipinas. So, parang ang ginagawa niya naman dito ngayon, ibinibigay niya yung sisi kay Marcos na pwedeng sabihin na binaliwala ni Bongbong Marcos ibinigay na dokumento ng ICC dahil nga base sa kanya, na-receive na raw ng Philippine government yung dokumento na yan. Pero wala siya may presenta na ito ay na-receive or pinadala talaga ng ICC. Di ba dapat ganun? Kung magpapadala ka ng isang demand letter, 2 kopya yan Yung original copy plus yung receiving copy. Di ba? Para katunayan na yung binigay mong dokumento is natanggap. May pirma yan kung sino yung nag-receive at kung anong departamento yung nag-receive. Pero dito, hearsay na naman yung sinabi dito ni Trillanes na sabi niya lang na dumating na raw at na-receive na raw ng Philippine government at biglang iaano niya kay Bongbong Marcos na nasa kanya na yan kung ilalabas niya o hindi. Diba? Ang hirap yung bigla ka na lang parang ganito, inakusahan ka ng parang yung kay naalala niyo kay Pulong Duterte na inaakusahan niya na mayroong tattoo daw sa likod. Pero ang gusto niya maglabas ng ebidensya si Pulong. Gusto niya makita yung likod, ipakita ni Pulong Duterte yung kanyang likod para magkaalaman daw kung ito ay may tattoo o wala. 'Di ba? Ikaw yung nag-aakusa pero wala kang maipakitang ebidensya, gusto mo magbigay ng ebidensya yung taong inaakusahan mo. Parang ganito, baliktarin ninyo na kung aakusahan nyo si Trillanes na halimbawa, meron din tattoo sa likod. Di ba may tattoo ka, Senator Trillanes, sa likod na Tweety Bird? So, kung hindi totoo yan, pakita mo yung likod mo. Siyempre, ikaw, hindi ka naman basta-basta papayag na, ba't ko mapakita? Di ba? So, same thing, ganun yung nangyayari. Ang hilig niya mag-akusa nang wala siyang pinangahawakan at ang gusto niya maglabas ng ebidensya, yung inaakusahan niya. Dapat ang burden of proof nun, yung sa doon na sa nag-aakusa. Kaya nga hindi to pinapansin masyado ng ng mga inaakusahan niya na hindi na lang nagsasalita. Dahil nga parang wala namang bearing kung papatulan nila itong mga yung mga paratang. Kasi nga wala namang ibinigay na ebidensya na para tablahin nila. Pero kung ako sa kanila, sampahan nila ng counter ng counter affidavit nila na sa paninira nito ni Trillanes, 'di ba? Na to, Taong 2019 pa kumala sa ICC ang Pilipinas, kaya si Pangulong Bongbong Marcos dati na ring sinabi na di niya hahayaang manghimasok at mag-imbestiga sa bansa ang ICC. Kung si Senator Bato naman daw ang tatanungin, hindi na raw siya nagulat. Dahil 2016 pa raw nadadawit ang pangalan niya sa kaso na parang sirang plaka na dahil paulit-ulit. Sinusubukan din kunin ng News 5 ang panig ni Albayalde at ng 3 iba pa. Pero hindi Yan ang may pinakaano diyan. Kumbaga, darating yung oras diyan na etong si Trillanes kaagatin niya rin si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi tatablahin ni Marcos yung yung ICC. Dahil nga ilang beses niya na sinabi na hindi niya papapasukin o hindi niya hahayaan yung ICC na mag-imbestiga. 'Di ba? Hindi niya papayagan. So doon pa lang sunog na yung ICC. Paano sila makakapag-conclude ng isang
ng isang resolution or paano sila makakapag-imbestiga kung wala naman silang makuhang kumbaga wala silang nai-interview physical interview na galing mismo na sila mismo. Kung ang pagbabasihan lang nila is yung kwento lang ng mga nagrereklamo at hindi naman talaga nila nakakausap, hindi naman nakikita yung totoong sitwasyon, paano sila nakapag-conclude? 'Di ba? Paano sila nakapagbigay ng sabihin natin ng tamang paghatol kung wala naman silang nakakausap? 'Di ba? Doon pa lang medyo sablay na yung mga pinagagawa nito ni Trillanes. Yun nga lang, parang nangyayari dito na okay lang, parang sinasabi nga nila na parang nagmumukha na nga raw tanga. Kasi nga, alam naman niyang walang mangyayari pero ipinipilit niya para lang mapag-usapan siya, para maging relevant lang siya sa politics. Kasi nga hindi na siya hindi na siya ganun sabihin natin, hindi na siya siniseryoso ngayon. Gawa ng mga sablay na yung kanyang mga inaakusa, yung kanyang mga pinagsasabi, hindi na masyadong binibigyan ng importansya. Isipin niyo lang yan, tingnan niyo hindi na masyadong pina-follow up o hindi na masyadong pinag-uusapan yung warrant of arrest. Tumalon na kaagad na meron daw, ito na, yung ginawang primary suspect na. Pero bukas din ninyo, wala na yung na yan, wala na yung issue na yan tungkol sa ICC kasi nga, hindi na hindi na importante, hindi naman na ganun ka, kumbaga hindi na siya ganun ka importante, yung nga, dahil nga, sinabi na rin ni Pangulong Marcos na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. So, balewala yung investigasyon nila. Balewala rin yung i-issue nilang warrant of arrest. Kasi sino magpapatupad niyan? Di ba? Wala. Kasi ang magpapatupad niyan is police pa rin po ng gobyerno natin. Under na executive po yun. So, kung sinabi ng presidente na walang kikilos, walang kikilos. So, ganoon lang kasimple yun. So, malamang sa malamang, antayin ninyo, mangangagat at mangangagat yan si Trillanes. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.